Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Alam ko kanina mainit ang mga pangyayari tungkol po sa kaganapan sa KOJC. Okay? Nagmo-monitor lang ako. Na-busy ako kasi marami akong inasikaso dito sa bahay, no? Pinagawa ko yung aking sasakyan at tapos yung mga sira ng bahay ko, may binili lang ako, no? Tapos napagod na ako, hindi na ako nakapag-vlog. So ngayon, babawi ako sa inyo dahil nung busy ako kahapon, nagmo-monitor lang talaga ako sa lahat ng mga pangyayari doon sa Davao, kung ano yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Marami tayong mga napulot na mga impormasyon na nagsasabing ang gobyerno po natin ay maling-mali sa kanilang ginawa patungkol po doon sa KOJC. Okay? Bakit nga ba nandoon ang maraming mga PNP, okay, mga pulis sa harap ng KOJC at nabalitaan pa natin na there is a forced entry. Okay? Ang tanong, bakit ginagawa yun ng gobyerno? Bakit ginagawa ito ng mga kapulisan? Sino ba ang may utos ng mga kapulisan? Tama ba yun? Lahat-lahat. Sorry to tell you, pero maling-mali ang gobyerno sa kanilang ginawa. Okay? There are many lawyers, mga eksperto na nagsasabi na yung ginawa na yun kanina ay sobrang mali. Yan, i-explain natin yan mamaya. Ha? Bakit sobrang sablay, palpak ang kanilang mga ginagawa? Kasi yung ginagawa nila kanina, palpak yun. Okay? I-explain natin yan mamaya. Pero bago ang lahat guys, bago natin yan explain, help me po na i-like, i-share itong video natin ha, sa Facebook at YouTube para kakalat itong ating balita. Midnight vlog natin ito, okay? Sabay-sabay natin i-like at Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ayan, maraming mga vloggers ngayon ang nag-vlog tungkol dito sa kaganapan nga kanina sa KOJC. Okay. Ang tanong dito ito yung nangyari kanina. Ito yung binalita kanina tungkol sa mainit na kaganapan dyan sa Davao. Okay? Merong mga 100 mga policemen na pumunta doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na tinatawag nila na KOJC, na ito ay pagmamay-ari o ito ay sa liderato po ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Davao. Ngayon, it's already Tuesday, kahapon Monday. Monday yan nangyari ng umaga. Okay? Ano ba ang kanilang layunin dito sa pagpunta dyan sa KOJC compound? Ang layunin po, okay, basing on the mga balita, basing sa mga na-interview po natin, ito raw mga PNP, inutusan sila, okay? Inutusan sila to serve an arrest warrant for Apollo Kibuloy. Anong ibig sabihin doon? Okay? Ang arrest warrant po ay siniserve nila. So, syempre, naturalmente, hahanapin nila si Kibuloy. Okay? Hahanapin nila si Kibuloy. Yun ang layunin doon sa pagpunta nila. To serve an arrest warrant. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, na ito ay inakusahan ng marami, di ba? Sabi nila, itong mga abuses na ito, nasabi nila, itong mga human trafficking, mga ganun, kaya nag-serve sila ng warrant. Alam naman natin na ito ay hinihiring ni Risa Hontiveros sa Senado. Ngayon, pagpunta nila doon sa KOJC, hindi nila nakita si Kibuloy. Hindi nila naibigay ang arrest warrant ni Kibuloy kasi wala nandun si Kibuloy. Wala si Kibuloy doon. So ang komento ko dito, unang-una, palpak na kayo, PNP. Pero sa kabilang banda, hindi ko i-blame ang PNP. Ang mga kapulisan na nakita nyo kanina, inuutusan lang po sila ng ating mga government officials. So I don't want to blame those policemen na nakita ninyo sa video. Inutusan lang po sila. Okay? Ngayon, sino ang may utos sa kanila? Eh di syempre,
Let us say na hindi po si Presidente Bongbong Marcos. Kasi si Presidente Bongbong Marcos po, meron yang mga sekretaris. Kagaya nila Rimulya, pati si VP Sara, sekretaris yan. Sino ba ang sekretary ng mga kapulisan? So, ibig sabihin, sa pananaw ko, para sa pananaw ko opinion ko ito, syempre, si Rimulya. Okay? Si Rimulya ba? So may bahid ito na pwede nating masabi na si Rimulya. Active pa ba si Rimulya? I-check natin. Rimulya. I-check natin sa Wikipedia. Rimulya Talk Up Political Science. Ayan, si Rimulya po ay June 30, 2022. Leader Martin Romualdez, preceded by Menardo Guevara, Senior Deputy. Ano ba ang kanyang papel ngayon sa gobyerno si Rimulya? Ano ang kanyang papel ngayon? Latest ni Rimulya. Kasi siguraduhin natin. Okay? Si Rimulya is the 60th Secretary of Justice. Okay? Assume office June 30. Ang kanyang presidente Bongbong Marcos, preceded by preceded by Menardo Guevara. Okay? Leader House Martin Romualdez. Ayan. So, ayan, very clear. Very clear. It's very clear here. Secretary of Justice. Okay? So, hindi tayo nagkamali. Okay? Kasi, sinisiguro ko. Kasi baka akala natin, wala na si Rimulya sa DOJ. Meron pa naman. Okay? Correct me if I'm wrong. Nandyan pa si Rimulya sa DOJ, mga kababayan. Wala na akong balita sa kanya. So, ang tanong kung sinong may utos, siyempre siyang may secretary. Ang tanong, direkta ba itong inutos ni PBBM o nagpapapel lang po ang secretary na ito? Ewan ko ba kung si Rimulya man o hindi. Hindi ko lang alam I'm not so sure. So hindi mo na ako magkonkludan na si Rimulya ang may utos nito. I don't wanna conclude that. Pero sasabihin ko na lang, may secretary dito. O may utos dito na sa kataas-taasan. Okay? So, para sa akin, yung nangyaring utos kanina sa ginawa ng PNP, sablay. Unang-una, bakit ko nasabing sablay? Yung kanilang operasyon kanina, hindi nila nagampanan. Hindi naman naibigay ang arrest warrant. Sablay na yon. Pangalawang sablay, do you think na itong si Pastor Apollo Kibuloy magtatago dyan sa KOJC? Na very obvious naman yan na yan talaga yung masasabi nating bahay ni Kibuloy. Sige, kung sasabihin nating bahay. Kung matino ka man kung matino ka na masasabi nating intelligence, talaga, pupuntahan mo sa isang lugar na alam mo na hindi dyan magtatago si Kibuloy. Obvious yan. Sablay yun. Okay? Sablay yun. Pangatlong sablay. Bakit sablay yung ginagawa nila? May force entry na nangyari. Anong ibig sabihin ng force entry? Okay? Sinira yung gate ng KOJC, sablay na yon. Pwede naman na yung mga nag-analyze dito, pwede naman na humingi ka ng permiso para makapasok kayo. Bakit talaga pupunta kayo doon, ang dami ng mga PNP, parang ang dating talaga, parang intense talaga yung dating. Sablay. Bakit sablay? Ang taong bayan na nakakita sa sitwasyon na yon, kagaya ng mga viewers ko dito, galit ang taong bayan. Nagagalit po ang taong bayan na ganyan. Kaya nga, sabi ng mga ilan nating mga kababayan, sabi nila, this is an act of martial law. Sabi nila, hindi ako nagsasabi niyan. This is an act of martial law. Dahil hinayaan na lang ng mga military ang kanilang batas na ganun, ganyan, force entry. So sa akin, hindi ko muna hinuhusgahan kaagad yung mga military at mga kasundaluhan natin. Kasi inuutusan lang ito. And I believe na hindi pa tayo nag-martial law ngayon. Pero sa mata ng mga iilan nating mga kababayan, para sa kanila, there is a silent martial law. Okay? Di may iwasan na malikot ang mga isipan ng mga Pilipino, lalo na abusuhin tayo. Para sa akin, wala. Hindi naman siguro nag-declare ng martial law si PBBM.
Okay? Pero nafi-feel nila na parang may martial law. Okay? So sablay ang mga ginagawa. Ang kaganapan kanila, sobrang sablay kung sino man ang may utos. DJ Jiroy, ayan yung mga ating Jane Bramblett, Sia Senpai, ayan yung mga moderators natin. Miss Butterfly, ayan. Magre-remind yan sa inyo guys to like and share, okay? Magbabasa yan ng mga comments, oh. Tama po kayo Sir Don Mar, lalo lang nilang ginagalit ang taong bayan. Yan, sabi ni DJ26 Jiroy. Okay. Baka utos raw ni Abalos. Hindi natin alam, hindi muna natin papangalanan kasi wala tayong ebidensya. Okay? Ang atin lang is posible. There are mga situations na pwedeng ganun. Okay? Ngayon, patuloy tayo sa balita. Ang PNP or the Philippine National Police, itong Criminal Investigation and Detection Group, nagsiserve po ng arrest warrant against ni Kibuloy at saka sa kanyang mga 5 na co-accused ang kanilang sinasabi, co-accused ang term nila at the KOGC, Dome at Buhanging District around, that is 5 AM in the morning talaga. Early morning. Ngayon, ibig sabihin, hindi lang si Pastor Apollo Kibuloy ang pinuntahan nila doon. Pati itong 5 na co-accused daw. Okay? So, where Kibuloy's lawyer, ang lawyer ni Kibuloy daw, ay sumang-ayon na i-allow ang 4 na teams composed of 6 personnel to search the compound. Dito sila mali. To search the compound. Ni-allow daw. Para sa akin, kung inallow ito ng lawyer ni Kibuloy, bakit sisirain pa yung gate ng KOGC? Yan kasi ang malaking tanong eh. Hindi naman, iba kasi yung search warrant lilinawin ko po. Iba yung search warrant at iba yung mag-serve ka ng warrant of arrest. Magkaiba yun. So, early morning pa talaga. Na alam nyo, they later emerged without the pastor in their custody. So, very intense. Pumunta sila doon, ang dami-dami. Let us say 6 laman po ang hinahanap nila doon. Pero bakit ang sobrang dami? Sinira nyo pa ang gate ng KOGC. Doon kayo sablay dahil nagmukha kayong masama sa mata ng taong bayan. Okay? Inalaw na pala eh. Inalaw na pala ng lawyer ni Kibuloy na pumunta kayo doon. Mag-search kayo. Kung nasan si Kibuloy, alam ko naman na hinayaan yon ni Kibuloy, ng lawyer ni Kibuloy para ipakita sa kanila na wala doon si Kibuloy. Pwede naman kayo makapasok ng hindi kailangan ng forced entry. Bakit kailangan ganunin nyo pa? Wala namang mga private army doon si Kibuloy. Hindi naman kayo sasaktan. At yung mga may dala raw na mga bolo doon o sundang sa Bisaya, yun ang mga hardinero ni Kibuloy. Mga hardinero yun. Di simple, may hawak silang mga tools. Bakit binigyan ninyong malisya yun? Walang mga jaril doon na nakabantay doon sa gate. That's why sablay pa rin na sobrang sablay ang ginagawa nila. Okay? That is ayon sa mga nakalap nating impormasyon ng mga lawyers na nakikita nila itong sitwasyon na ito. Okay? Sa labas, ang mga followers po ni Kibuloy nagpo-protesta dito sa mga kapulisan. While ang mga pulis ay nag-intense na papasok doon, sinira yung gate ng KOGC, ang mga supporters ni Kibuloy doon, nandoon rin. So, syempre, tataas talaga yung tensyon. So, meron namang CCTV doon sa taas ng gate ng KOGC, nakita lahat yung mga pangyayari. At nabalitaan pa natin na merong mga minor de edad na mga kabataan na nasaktan. Nasaktan rin yung mga hardinero, mga nagtrabaho doon sa KOGC. Which is not good. PBBM, nagtatanong lang po kami, ikaw ba ang may utos nito? O kung hindi ikaw sir ang may utos nito, bakit hindi mo i-call ang attention sa may nag-utos nito? Dahil sobrang mali po itong ginagawa nila. Sobrang mali po ito sir. Why are they obsessed? Let's say itong si Hontiveros. Why is Hontiveros so obsessed na mahuli na itong si Kibuloy? Do it in a normal way. Hindi yung ganito. Diba? Hindi naman kilala natin si Kibuloy na nananakit ng tao. Bakit talagang
100 talaga ang ipadala? Di ko maintindihan ha. Sorry, pero own opinion ko yan. Di ko naiintindihan ano ang purpose nila doon. So, meaning to say, hindi maiiwasan ng mga supporters ni Kibuloy, supporters ni Duterte, na matanim sa ilang isipan na unti-unti nang pinipilayan po ang kampo ng mga Duterte. Dahil ba, ang tanong ng taong bayan, dahil ba kontra ninyo ang mga Duterte at si Kibuloy ay isang malapit at pinaka-kaalyado ni Duterte ay minamaneho ninyo para pagdating ng eleksyon, kayo pa rin ang mananalo? Nagtatanong lang kami. Ito ba ay connected sa pamumulitika? At tinitake advantage ni Hontiveros itong hearing na ito para lumabas na naman ang pangalan ni Kibuloy at ni Duterte na masama sila sa mata ng taong bayan. Kasi whether we like it or not, meron talagang maniniwala. Meron talagang madadala. Kahit konti lang yan, pero at least merong madadala. Nagtatanong lang kami kung ito ba ay hindi talaga maiiwasan ng taong bayan na ganoon ang iisipin. Di ba? Huwag na tayong magbulahan dito. Yun talaga ang maisip ng taong bayan. That's why ang thumbnail ko nakakatakot. Bakit ba nakakatakot? Hindi ganito ang gobyerno noon eh. Hindi ganito ang gobyerno noon. Na parang, sabi pa nga ng ilang mga reporters, overkill na yung ginagawa kanina. Ano ba ang nandun? Nilagay nyo ba sa ganyang sitwasyon kanina ang KOGC para magmukha talagang masama yung lugar na yan? Na 100 pala talaga ka PNP ang ipinadala ninyo? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman